Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong. At siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang ng oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. I was really surprised when suddenly I was asked or there was a press conference without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor, investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh, tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami, to our initiative, nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group, with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga, overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it is widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito, lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation
na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na kurap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun na yun nangyari. So, walang kaduda-duda bakit ganun na lang na parang nagpanik at bigla na lang tinanggal yung isang function ko doon na mag-imbestiga. Tapos talagang overemphasize pa yung I have no authority over the PNP and CIDG when in fact meron naman ang na-establish na MOU. Kaya doon pala makababasa mo na kagad kung ano talaga yung intention. Huwag na ako mag-imbestiga. Ganun lang ang message doon. Ganun lang kasimple. Klarong-klaro naman. Ang nagsasalita na kasi spokesperson. Siyempre, pag nagsasalita yung spokesperson, ibig sabihin, nire-represent niya yung palasyo. And clearly naman, very clear yung binanggit ng spokesperson na hindi ako investigador, kundi legal advisor o special advisor lang. No, yun pa lang, marunong naman tayong magbasa. Diba? Marunong naman tayong mag-isip na ito ang mensahe mo sa akin, huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pang gagawin ko dun sa ICI kung hindi rin lang na ako mag-imbestiga? Unang-una, di ba? Kaya nila ako dinala sa ICI para mag-imbestiga. Yun naman ang reason kung bakit ako tinanggal. Kasi titingnan mo yung unang press release nila. Nung una, di ba, binanggit nila na ang aking designation is Special Advisor Investigator. Sila naman ang gumawa ng designation na yan Hindi naman ako. Pangalawa, binanggit nila yung aking experience sa investigation. So in short, kaya niyo ako dadalhin sa ICI because of my experience sa investigation. Now, during the last press con, I think that was Friday, biglang lumabas na hindi ako investigation o hindi ako sa investigation dapat special advisor lang ako. Pangalawa, I have no authority over the PNP, CIDG. Paano ako mag-imbestiga sa thousands of cases yan Saan ako kukuha ng tulong? Ibig mo sabihin, mag-isa lang ako mag-iimbestiga. Diba? So, kailangan kong magkaroon ako ng force multiplier. Kaya nga nakipag-ugnayan ako sa iba't ibang mga grupo. Nandiyan yung PNP. Nakikipag-ugnayan din ako sa NBI para tumulong sa investigation. Pangatlo, diyan sa mga technical groups katulad ng civil engineers. Tapos yung mga lawyers natin, mandaming lawyer groups na mga gusto tumulong, no? Pati mga watch group, yun din. Gusto rin tumulong sa atin. So, kailangan meron talagang established na relationship. Kaya talaga, we entered into an MOU. Another is, sinabi sa akin na may conflict. Sabi niya, doon sa last na press con, may conflict between my job. Kayo naman ang gumawa ng paraan para ma-resolve yung conflict na yun. In fact, noong una pa lang na ino-offer sa akin yun, sabi ko, huwag nyo na ako isama. But nonetheless, sinama pa rin ako. Tapos ang masama, okay pa yung tatanggapin ko pa yung 3 reason nila Pero yung magpapasaring pa sila na kasi may maanumalyang project dyan sa Baguio, yung ginawa ni Diskaya na tennis court. Sobra na yan. Diba? Palalabasin mo pa na kurap ako. Very transparent kami dyan. Sa tennis court na yan, kung anong nangyari dyan. Unang-una, walang problema dun sa structure dyan. Ang problema dun sa finishing, kaya inapuran nila kasi dahil tag-ulan, gagalit na ako, baka hindi pa tapos yan. Inapuran nila. Kaya ngayon, nagtutuklapan yung pintura ng pavement, yung tennis court pavement. Pero yung structure, maganda. Sabi ko, better na lang na huwag na umalis na lang ako. Unang-una po, sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anomalyang tennis court. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the MPC, and at the same time, bago po yan po ay na-issue na sa kanya. So, gusto lamang din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest. Ang pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team, hindi po yung yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi po pinag-uusapan tungkol sa tennis court. So kung meron po siyang dapat na sagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan. Dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, mas nasa ibang news po, ay nabanggit na po itong tennis court na ito. Hindi umano maano. Wala po tayong binanggit na siya sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay yung tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time. At yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yun po yung nabanggit ng isang reporter at tinanong po yan. Pero categorically, wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Siya na po ang bahala sumagot po yan kung siya po ay matatanong dahil
Mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. Nadinig po natin na sinasabi niya na sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Siya nagsabi, someone na hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po sigurong bigyan ng anumang comment on that. Siguro liwanagin niya muna kanya sinabi kung sino ba yung sinasabi niya nag-uutos sa akin. So hanggat wala po sabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka at guni-guni. Unang-una po, pangalanan niya po. Kung meron po siya mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Pangalanan niya, maging matapang po siya sa pagpangalan ng ganyan. Kung sino ba yung sinabi niya, he struck a nerve, Nino. At the same time, sinasabi niya, boss ko, kasi wala po siya sinasabi at nagmumukha lang po, lagi lang insinuation ang sinasabi niya. Kasi po tayo, wala po tayo ditong anumang boss, kundi ang Pangulo, ang gobyernong ito, hindi po tayo pwedeng utusan para magsabi ng mali. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.